This is the daily chart of Bitcoin. Nauntog tayo, obviously, sa 116. Hindi natin tinawid yung 116 area. Una, pangalawang untog tayo. Ngayon, itong trend line na to, this was an adjusted trend line. Nung una po, nandito yung trend line. Kaya sabi natin, nung nandyan yung trend line, uy, parang bumasag tayo. Bumasag tayo, but we encountered resistance at 116, which was the previous swing high. So, dalawang beses na po nauntog dyan. Nakita din natin yan using our TPI trading system. Remember, ito pong control shift candle. We discussed this the other day, itong control shift candle na to. Ngayon, nag-shift ng control. The bears are in control. Yesterday, sinilip natin yung Fibonacci, yung possible area kung saan siya pwedeng tumalbog, and currently, nandun po siya sa 0.5, which is the 109. Posible ba siya umabot sa 108? Ayan po, medyo parang gusto niya na ring i-touch yung 108. If hindi natin i-adjust itong trend line na to, pwede niyang i-retest itong trend line na to pabalik dito sa 0.786 or 106 area, dito sa baba. Pero mababiolate niya na tong golden zone natin. Lalakpasan niya na po ito. Ito kasi yung magandang talbugan na area, yung 618 to 38. This is your golden zone. So meaning to say, kapag ka po yan ay lumagpas na sa 618 at dito tumama sa 786, yes, it can bounce, but ang ine-expect mo, yung bounce niya much lower na. So pwedeng mag-create lang na hanggang dyan, tapos baka na naman. So ngayon, right now, wala pa naman tayo doon. Nandito pa naman tayo sa 0.5. So pwede pa tayong mag-bounce. Just ko na itong trend line na. Pwede pa tayong mag-bounce dyan ng medyo maganda-ganda. Rally, talbog sa 0.5, iba tayo makit dyan. Sukatin natin yung kanyang fib extension. Pabaliktad naman. Kung hanggang dyan na lang, we still don't know, we still don't know kung hanggang dyan. Let's assume, na yan na yung dyan siya magbabounce. It means, sa next leg up niya, kung magiging successful, there's a probability na kukuha siya ng liquidity sa taas nito, sa taas ng 116. Pupunta siya sa 117, which is the measured move. Kung makakuha ng liquidity dyan, pwede pa rin bumaba. Hindi ka pa safe, ika nga. But once we cleared the 117 area, medyo malayo yung kasunod, 121. So, ibig sabihin po, taas natin to kung ito na yun kung magbabounce na siya So, kung magbabounce na siya, you have to clear 117. Ngayon, hindi po ma-sure kung dyan na nga yan kasi pwede pang bumaba yan dito. So right now, yung possible range ni Bitcoin, kung makikita ninyo, 116 to 106. Ay, ang range po na yan. Itong 106, itong lower portion natin, look at this, no? This was tested several times already. Look at this. 1, 2, pwede kong consider na 2 pa lang to. 2 times din. Sabihin natin equal na lang. Ito pwedeng 2 times din. Isa pwede natin pag-isahin na yan. Ito yung first test. Ito yung second test. Pag-isahin na natin to kasi magkadikit lang to halos. I would say equal yung bulls and bears. Lakas. Pwede pang magpakita ang gilas yung bulls at basagin to on the third try. Pwede rin magpakita ang gilas yung bears at basagin to on the third try. So equal po sila. They are into equal footing. But once na ma-break natin, yung area po na yan, there's a likelihood that you're gonna see Bitcoin below 100K or below. Okay, based sa chart, 98 tong area po na to. So, may psychological support tayo sa 100. So, sarado natin 100 to 98,000. So, pwede kang tumagos dito pag biniyak to. Pag tumagos naman po dito, 116, 117 area, you're gonna see Bitcoin 120, which is the psychological number again. So, we will see. Ngayon po, right now, it's dribble.